Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, for today's video, ayan, na tayo nag-update sa mga OFW sa Hong Kong dahil nga nandito na tayo sa Russia. Pero ipagpatuloy pa rin natin para sa mga nakafollow sa atin or nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. So ano ba yung mga dapat nating malaman bago tayo pumunta ng Hong Kong? So bago ang lahat yan guys, mag-subscribe muna kayo sa ating YouTube channel para mas or i-like nyo ang video na to para mas i-recommend tayo ni YouTube. So, yan lang. So, mag-uumpisa tayo. Ano ba yung mga dapat nating malaman bago tayo pumunta ng Hong Kong? So, alam ko sa inyo, maraming nasa Middle East gustong pumunta ng Hong Kong. So, unang-una, meron kang 2 years contract. Ayan, talagang legal ang 2 years contract mo. Ayaw at sa gusto mo sa amo ay kailangan mong tapusin yung 2 years contract. Pero kung hindi mo naman kaya, meron namang mga paraan. May mga mag-break contract ka, ganun. Pero mas maganda tapusin mo yung 2 years. So, ano pa nga ba yung mga kailangang malaman, yung mga benepisyo, diba? Yung, ang monthly salary pala ng Hong Kong ngayon, 2025, ay nasa 4,990. So, yung ibang amo ay nagbibigay sila ng food allowance. So, excuse me. So, yun, ang monthly food allowance ngayon ay nasa 1,236 kung hindi ako nagkakamali. So, yung ibang amo binibigay ito. Kung hindi naman binibigay yung food allowance nyo, ito ay free food ka sa bahay ng iyong amo. So, kailangan din, maganda rin yung tirahan mo, ano? Meron kang magandang tirahan at makakapagpahinga ka dahil alam ko napakahirap ang maging isang domestic helper sa Hong Kong. So, ayun. So, ang kagandahan pa dito, meron kang free medical. So, ayan, may mga free insurance sa Hong Kong, ano? Example, may nagkasakit ka, ganyan, pwede kang magpa-check up at pwede rin mong, at pag may babayaran ka doon, kailangan mong makuha yung invoice bang tawag doon sa amo mo yung binayad mo sa hospital. So, ayun. So, kaya mas maraming mga domestic helper, kahit matanda na, ganyan, matagal na sa Hong Kong, hindi sila umalis kasi ito yung gusto nila dito, no? Libre tayo magpagamot basta meron kang under ka ng kontrata ng iyong amo. Meron kang 2 years contract. So, ayun ang kagandahan sa Hong Kong, no? Unless sa ibang mga bansa, walang mga ganito. So, ayan. Kahit nga doon sa amo namin dati, meron kaming free medical sa ngipin. Ayan, meron kaming pag nagpabunot kami, ganyan, pwede namin singilin yung amo namin. At ibibigay naman niya. Ewan ko kung lahat ay kasali yung ating dental. So, ito pa, pag natapos mo yung 2 years contract mo, kung gusto mo ulit mag-renew, libre yung air ticket mo, pauwi at pauwi sa Pilipinas at pagbalik ng Hong Kong. Ayan, sagot yan ng iyong employer. So, kung hindi ka na babalik, 1 way lang yung babayaran sa iyo. So, ano pa nga ba yung, meron ako ditong listahan para hindi tayo magkalimutan. Ayan na nga, free insurance tayo. At sa Hong Kong nga pala, bawal ang mag-part-time. Unless ikaw ay residente ng Hong Kong, no? So, karamihan sa mga domestic helper na gustong mag-part-time ay hindi pwede. Hindi pwedeng mag-part-time sa Hong Kong kung hindi ka residente. Ayan, inulit-ulit ko na. Kasi pwede kang mag-penalty or ibalik ka sa Pilipinas kung ikaw ay maaktuhan na nagpa-part-time. So, sa Hong Kong, hindi sila nagsiset ng standard working hours doon sa mga domestic helper. Kaya yung iba ay naawot na ng alas 2, alauna, alas 12, ganun. Hindi tayo pwedeng magreklamo kasi walang standard hours yung mga domestic helper. So, sipag at tiyaga lang. Pero swerte ka kung maaga ka natatapos, late ka nagigising, tas maaga ka natatapos, swerte ka. So, sana sa mga gustong mag-apply sa Hong Kong, sana may natutunan kahit kaunti lang sa video na to. At kung may natutunan ka naman, ayan, mag-comment below ka naman. At bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Thank you!